kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan, Pinoy! Gising! Diba? Gisingin natin yung mga mayor na late na nag-declare. At yung mga batay nakapasok na. Tapos sasabi pa ng mga mayor, hindi yung panghapon ang i-declare natin na walang pasok. Yan. Sarap. Sarap. Alikalik ito. Diba? Oras po natin sa buong Pilipinas. 6 na minuto, makaraan ng alas 6 ng... Ay, mali. 6 na minuto, makaraan ng alas 10 na morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Mayor, may kasalanan niya. Ronda Pilipinas Headlines. Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Low alert status itinaas na ng NDRRMC yan. Dalawa yung R niyan. NDRRMC sa gitna ng low pressure area. Klase ng mga estudyante sa ilang lugar sinuspinde. Ronda Pilipinas. Listahan ng mga lespoof na posibleng sangkot sa kaso ng mga nawawalang sambungero. Hawak na ng Napolcom. Atong ang maghahain ng kaso laban sa whistleblower na si alias Totoy. Ronda Pilipinas. Ano kalang pagbawalan ang mga menor de edad na gumamit ng social media inihain sa Senado? Ronda Pilipinas. Limited healthcare rights ng mga same-sex couple sa Hong Kong planong ipanukala. Ronda Pilipinas. Filipinas, fee. Filipinas nagpakitang gilas kontra Cambodia sa AFC Women's Asian Cup qualifiers. Ronda At Pilipinas. pwede bang gisingin ang mga tulog na mayor sa umaga? Pwede bang ituloy ang mga lakad sa weekend o maaantala ito, Mayor? Dahil sa mga pag-ulan, alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Ivana Alawi at Dan Fernandez, pinaghihina lang kasi parehas yung cabinet nito. Parehas kasi kayo naman, no, na nagpahuli pa kayo. May relasyon dahil sa kanilang parehas na cabinet. Ronda Pilipinas. Pineke ang PWDID at nagkunwaring may disability. Alamin ang kaparusahan ng mga peke na yan sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ang pagiging defensive sa simpleng tanong ay maring indikasyon ng guilt? Alamin, mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Mas maraming batang isinisilang daw sa Pilipinas, ha? Sa mga magulang o na mga magulang na hindi kasal. Hindi kasal, ha? Hindi kasal. Alamin mamaya kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
mayor. Nako. Tulog, mga mayor, tulog. Nako. Kala ko, ang tugtog mo. Listen to the rhythm of the falling rain. Alam mo yan? Alam ko yan. Raining in Manila. Yeah. Gusto ko yun. Lola Type ko Amor. yun. Nakita ko itong mga batang to, nagko-concert sa sa mall. Sabi ko, ba sila pala kumanta niyan? Yeah. Oo. Tapos yung mga ibang tugtog nila, nagstay ako eh. Nagstay ako. Tapos yung tunog nila, parang tunog 70s. Hindi 80s tunog 70s. Yes. And I like it. Sabi ko. And I really like it. Ang galing ng tugtog nitong mga batang to. Oo. Tingnan nyo hindi namamatay ang mga tugtog ng 70s and 80s. It keeps coming back. And mas gusto sila ng mga generation ngayon. Oo. Especially yung mga Eraserheads. Oh naman. Di ba, no? Yes, Bumabalik ha? So, yung kasikatan sa panahon ngayon, maiksi lang eh. Yep. Di ba? Yung mga sumisikat ngayon. Pero yung kasikatan ng 70s and 80s, it keeps coming back. Exactly. Di ba? Andyan pa rin sila Gary Valenciano, Martin Rivera, Shasha Padilla. Yun. Di ba? Yung mga nandyan pa rin sila, di ba? Buhay At saka na yung buhay. partner natin ngayon, yung The Balladeer of All Season, si Marco Season, Oh. At pinsan ni Governor Chavit Season, Ay, di, Season. Iba yun. Singson yun. Ano ang pwede natin pag-usapan ngayon? Mayor. Pag-usapan natin yung mga antuke na mayor. Yan. Mayor! Pambihira naman. Kailangan nyo pong magising ng maaga. Ito ho problema. Ito problema, Mayor. Kaka-start nyo lang. Yan. Kauupo nyo lang. Kauupo nyo lang ng 30 ng Hunyo. Apat Diba? na araw pa lang sila. Yung mga bago Ano, tatlot kalahati kasi yung alas iba 12. kasi incumbent Kumbaga, Oo. nanalo na rin Pero, ang pakiusap ko naman, Mayor, ganito Kaya ngayon nakikiusap ang DILG na sila sa kanila naman galing Diba? Yung mga, sa mga DILG pala, sila rin yun no? Oh. Diba? Understood. Mas maganda kung hindi nyo kaya. Ito, paalala lang po. Gusto lang namin isa-suggest sa inyo, mga Mayor, ha? Okay. Kung hindi nyo kayang gumising ng maaga, mag-assign na kayo ng staff ninyo na maaga gumising para sa kanila na manggagaling yung announcement. Tama. 'Di ba? Pwede na nilang what do you call this? Pwede nilang i-post sa kanila tapos i-share na ng mga eskwelahan. Mapa-private at mapa-public. Ang problema, nag-a-announce kayo, nandun na yung mga bata sa eskwelahan. Yan. Andun na. Anong oras gumigising yung mga bata? Alas 4, alas 4:30. Kailangan alas 6:30. Andun na sa mga eskwelahan nila. Ang problema, ang gising mo, Mayor, ikaw, ang gising mo, alas 10, alas 9. Kaya yung mga bata nakapasok na. Night person si Mayor. Oo, ang problema kasi, alam nyo, ewan ko kung naglilibot-libot kayo mga mayor tingnan ninyo, ako nakita ko kanina, umuwi yung mga bata, na-declare na walang pasok Ang problema, sapatos basa. Yep. Medyas basa. Yun. Uniform basa. Patay. Bag nila, basang-basa. Patay. Ito ang problema, walang kasamang magulang. Umuwi yung bata. Sinuspend ng klase. 'Di ba? Kahit papigilan ng mga teacher 'yan. Ilan bang teacher ang ratio natin? Teacher per klase. 60 to 70 hanggang 80. Paano mapipigilan ng teacher lahat 'yan? Tapos ang ideal is 1:40 lang dapat. Oo. Ganito, Mayor, naimbento na po. Yan. Sige. Kaya nga tinatawag na forecast. Yan. Alam na ninyo kung ilan ang ulan na babagsak. Kaya nga may kagabi pa nagsasabi yung mga mga TV station, mga radio station, mga news authority o mga legit na news network na uulan ngayon hanggang mamayang gabi, hanggang mamayang hapon. Bukod pa sa pag-asa, yung iba't ibang LGU, may sarili na rin sila mga monitoring sa mga lagay ng panahon sa lugar nila. Ay wala, tulog nga yung monitoring team nila yun lang ang problema. Yung boss nila tulog ng tulog. Yun Kaya lang. medyo agahan po natin. Maawa naman po tayo. Ito ang problema. Basa yung bata, nagkasakit. Yan. Magbibigay kayo ng gamot? Hindi. Magbibigay kayo ng pambili ng nasirang sapatos? Nope. Paano yung libro ng mga bata? Paano yung bag ng mga bata? At nakunod pare. Paano kung may nangyari sa bata? Exactly.
Tapos hanapin na teacher the following day kasi may klase na. Mami, Daddy, asan po si Junior kasi hindi pumasok? Nagkasakit po kasi late yung suspension. Diba? Ito, meron pang isang official na nagsabing, ito, kumag din tong, sorry for the word, kumag din ito. Sabi niya, hindi, ang last decision po ay nasa nanay. Ay, nako. Alam mo yung mga ganyang mga dahilan? 80s pa yan eh. 80s, 90s pa yan eh. Tigilan na natin yan. Dahil pagka yung nanay ang nanay ang nag-decide na hindi papasukin at pumasok yung mga bata at nagklase, absent yung bata. Naramdaman nyo na ba na absent kayo ng isang araw tapos papasok kayo kinabukasan at hindi kayo na makahabol? Di ba? Nakakahiya kahit pa paano tapos nauhuli ka eh. Kaya napaka-importante po sa buhay ng isang estudyante yung inyong declaration. Yes. Kung may pasok o wala. Eh, ang problema kasi, tulog kayo ng tulog eh. Okay, tulog ng tulog. Patayin niyo yung aircon nyo. Oh, yan, tama yan. O kaya, anong oras lulubog ang araw, tol? Mamaya, 6:29. Yeah, matulog na kayo. 6:29. Matulog na kayo. Para mamaya alas 2, alas 3 sa madaling araw, gising na kayo. Tapos tutok sila 4 a.m. dito. Oo. yun. Ha? Mayor? Umag na to, sasabihin mo pa na, never mind. Okay, bye. At ito po, live na po tayo. Rating in Manila. Lakas mo ba rin? Kasi, ha? Ang ganda ng yung trumpet. Ang ganda, di ba? Live na po tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIC News FM Regional Stations. And of course, ang Radyo Ronda ng RPN. And of course, ang lahat ng mga ginagawang hi. Parang gusto mo, parang gusto mo magtanggal ng botonis. Ayan. Family friendly yung program natin, ha? Ay, oo nga pala. Okay. Sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanila mga TV, Aliw Channel 23, and DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako, ang iyong magiging tagapagbalita, Mr. Dan Fernandez, ha? Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, suspendido ang pasok sa ilang paaralan sa bansa ngayong araw dahil sa mga pag-uulan na dala ng low pressure area. LPA ito kabilang sa mga pampubliko at pribadong paaralan na nagsuspende ng klase sa lahat ng antas ng Pasig. Ang Pasig yata maaga. No? Maaga Yes, Pasig, ano? early. Pasig, Las Piñas. Las Piñas, late na rin. Oh, late na rin. Sino ba ang mayor ng Las Piñas? Ha? Late. Buong lalawigan ng Cavite. Ito pa isa. Cainta, Rizal at sa Apari, Nyugan ba to? Nyugan. Yeah. At Santo Niño sa Cagayan Province. Habang mula preschool hanggang high school naman sa Gonzaga at Santa Teresita, Cagayan. Suspendido rin ang online and in-person classes sa Valenzuela City mula kinder hanggang college sa mga pampubliko at pribadong paaralan matapos isa ilalim sa yellow rainfall warning ang nasabing syudad. Samantala, wala rin pasok. Wala rin pasok ang mga afternoon classes sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Muntinlupa. Talaga sinabi niyo pang mamayang hapon, ito yung mga nahuli. Yan. Nakakatulog. Mula alas 10 ng umaga, wala akong pasok ha. Mula alas 10 ng umaga naman, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Marikina. Gayon din ang klase sa Malabon na magpapatuloy via online classes mamayang hapon. O at least meron mga online ha. Manatiling nakabantay sa WIZ sa mga karagdagang updates mula sa mga mayor na nakatulog kaugnay sa mga class suspension. Ronda Pilipinas. Hawak na po ng National Police Commission o NAPOLCOM ang listahan ng mga pangalan ng pulis na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito ang binunyag ni NAPOLCOM Vice Chairman, ang Executive Officer and Executive Officer Rafael Calinisan, kasabay ng nagpapatuloy nilang investigasyon. Meron na rin anya silang team na humahawak sa naturang kaso habang maaari ring magsumite ng affidavit sa kanila ang mga kamag-anak ng mga biktima kung may kailangan o kailangan nila ng tulong. May listahan na ang isang pulis nagre-retire siya ng edad 56 years old. Kung sakasakali namang na bagong-bago yung dente 4 years ago, malamang sa hindi, active pa yung mga. More reason for us to look into it. May urgency kasi sila ay active pa kung sakasakali. Kung inosente sila, maabsuelto na. Kung sila ay guilty, sila matanggal dahil delikado ang involved sa ganito na may baril, may chapat, mayroong magre-reklamong yung mga kamag-anak
they can come to NAPOLCOM, submit their affidavits para matulungan natin. Samantala, nanawagan naman si Kalinisan sa whistleblower na si alias Totoy na magsumiti na ng affidavit upang magkaroon ng bigat ang kaso. Doon kay alias Totoy hanggang ngayon, nag-a-apply na ako ng mga 4 na araw. Sana lumutan ka na. Lumutan ka na rin naman sa isang estasyon. Nagpapa-interview ka. Ang pinakamagandang gawa dyan, i-file mo na yung affidavit mo, yung complete affidavit mo. At i-file mo na sa NAPOLCOM. Ito pa lang si alias Totoy. Tama ba yung research? Paki-research nga. Ito pa lang si alias Totoy, kumandidato ng mayor, talo. Kumandidato daw ng mayor, ha? Tapos meron daw itong mga security agency. Mayaman pala ito. Yun ang mga nabasa. Daw ha. Tapos meron daw itong mga parang mga bodyguards every time na lumalabas. Oh. Tapos parang nabasa ko pa dun sa isang article na nagbigay yata itong umano, ha? Nagbigay daw yata itong si Sir Atong Ang ng campaign contribution dito sa kandidatura ni alias Totoy. Oh, yan po ang tinig ni NAPOLCOM Vice Chairman Executive Officer Rafael Kalinisan sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Uy, totoo ba ito? Tanggap po tayo ng isang report. Mga branch manager, mga ito pakinggan nyo to mga branch managers ng isang kilalang fast food chain hinatulang guilty sa pagnanakaw ng service charge ng mga empleyado. Hala, yun ho yung mga service charge, yan ho yung isang charge doon sa bill natin. At dapat yan, ang alam ko dyan, dapat paghahatian yan. Pero ninakaw ng mga manager. Pambira namang ito. Ano kayang fast food chain yan? Alamin natin. Patrol 24, June Samson. Kuyang June, anong branch, anong fast food chain yan? Kuyang Dennis, Shakey's ito. Ha? Oo, Shakey's? sikat na sikat ito. Oo, anong Pero- ano yan? Anong branch? Anong, sinabi ba? Anong mga branches? Binanggit, pero Kuyang Dennis, guilty. Ito yung naging hatol ng Supreme Court laban sa dalawang managers ng Shakey's Pizza Parlor sa Angono, Rizal dahil sa pagbulsa Hala. ng service charge na Hala. dapat sana ay napunta sa mga empleyado. Sa desisyon ay sinulat o pinonente ni Associate Justice Antonio Co. Jr. ay napatunayang nagkasala ng simpleng pagnanakaw sina Janice Teologo at Jennifer De Los Santos matapos napatunayang pinapapirma nila ang mga empleyado sa payroll kahit hindi na ibibigay yung kanilang bahagi sa service charge. Ha? Una nang hinatulan nito Kuyang Dennis ng qualified theft ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals itong mga akusado. Pero binago ito ng Supreme Court sa simpleng pagnanakaw. Ayon sa Korte Suprema, ang mga biktima ay ang mga empleyado at hindi ang employer. Kaya walang abusadong relasyon ng tiwala na magpapabigat sa kanilang kaso. Gayunman ay pinatawan sila ng 6 na buwang pagkakakulong at inutusang bayaran ang hindi na ibigay na service charge kasama yung interest. Samantala ang dalawa pang kasama sa kaso na sina Johnny Messina at Jedaline Mira ay wanted o kasalukuyang pinaghahanap. Patrol 24. Alam mo, Kuya June, ako, hindi ko ikahihiya. Ako'y dating food server ng Shakey's. At meron kaming service charge at nakukuha namin yun. Yung service charge na yun, yung mga service charge. Kasi sa fast food chain, lalo na yung tindahan ng mga masayang manok, di ba? Yan ay self-service yan di ba? Self-service yan. Iba dito. Ito kasi, ang Shakey's kasi isang restaurant yan. So may serbisyo talagang binibigay. So yan, dyan nagcha-charge ng service charge dahil may serbisyo kaming binibigay. Yung service charge na yan, ang pagkakaalam ko dyan, Kuyang June, nung nagtatrabaho pa ako sa Shakey's, that's 10% of the bill, Malaki yan. Malaki rin yan. Kung may hipon yan, ilan yung mga empleyadong di umani na nakawan. Naku. At yun nga, sinasabi, kinakaltas. Pag nagbayad si customer, mag-a-appear na sa kanyang resibo yung 10% na service charge at iniipon niyan buwanan na sana'y pagpahati-hatian ng mga empleyado. Centralized kung tawagin. Pero ito, decentralized yung nangyari. Alam at nyo, napunta lamang dun sa 4 na managers. Alam nyo, magkaiba yung tip at saka service charge, Kuyang, magkaiba yun.
Ang service charge, ay obligado Oo. mag-appear sa receipt. Tama. Yung tip, pakonsuelo. Oo. Utang loob na lamang ni customer kung Oo. magbibigay. Oo, pero malaki din yung tip na nakukuha namin dati kasi maganda yung aming serbisyo eh. Abay, hindi lang Malaki rin magandang yung service serbisyo. charge. Oo. Hindi lang maganda serbisyo, magandang lalaki pa yung waiter. Ayan, pagka naging waiter mo si Dennis Antenor Jr. mula umpisa hanggang sa matapos yung serbisyo, tawa kayo ng tawa. At Eto, saka malaki yung pagkakaiba Kuyang Dennis ng Oh. service charge at nung extra service. Okay. Nawala tuloy sasabihin ko. alam mo, Parang Kuya. napaisip kong bigla Oo nga napalalim eh. Kuyang Jun, alam mo yung sweldo kasi, yan yung tinatawag namin, nung kami nagtatrabaho sa Shakey's, yung sweldo pumupunta sa asawa. Etong service charge at saka tip, undeclared dito. Kinukuha ito ng mga empleyado. Kumbaga parang racket na ito ng mga empleyado. Ayan, ako parang binulgar ko pa yung mga gawa. Ayan yung- De, noon yun. ayan yung Yan yung hindi deklarado kay Commander. Tama. Ang galing mo, Kuya Jun. Talagang madali ka makaintindi sa mga ganyang bagay. Alam mo, pagdating sa mga ganyang usapin, nagkakasundo talaga tayo. Umuulan pa ng lagay na yan, Kuya Jun, ha? Umuulan pa yan. Yan ang epekto ng tag-ulan. Maraming salamat, Kuya Jun. Patrol 24, June Samson, para sa hindi lang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ilabas siguro natin yung balitang yun hanggang bukas sa Ate Juday, Kuyang Drew, para mabigyan ng warning lahat ng mga managers na pwedeng isampa ito ng kaso. Ito, guilty. May kulong na re, may multa pa, para mabigyan ng warning yung mga na nambubulsa ng mga service charge. Di ba? Madalas ho yan. Ako, napakalungkot niyan. Sige, alamin na natin ang ating magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alala ko tuloy yung manager ko sa Shakey's eh. Pag nagme-meeting kami, Paano? ang sabi sa akin, shh, kami. Binuking mo ngayon on air. Mamaya pa yung question. Hindi pa nga tapos yung may question ka na. Mamaya na yan. ganun lang sa akin. Okay, alamin natin, live weather report kasama si Daryl Justin. Uy, yung mga LPA, mayor! Mga mayor, gising naman na siguro ng ganitong Oo oras. naman, no? alas 10:30 na, ano ba? Mayor ha, may LPA po tayo, Mayor, sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong alas 10 ng umaga. Huli itong namataan sa baybayin ng Kalayan, Cagayan. Coastal waters, ibig sabihin, malapit na malapit po yung nasabing LPA sa kalupaan. Nakikita na katamtaman pa rin po ang chance na nasabing LPA ay maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Kaya patuloy natin i-monitor yan habang may tropical storm o bagyo naman po na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan itong tropical storm na may international name na MON. Si Tropical Storm MON ay nasa layong 2,480 kilometers east-northeast o silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. May taglay ito na lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran o west-northwest sa mabagal na bilis lamang. Pero hindi na nakikita na ito'y makaapekto sa anumang bahagi ng bansa at ang tatahaking direksyon nito ay patungo po sa lugar ng Korea at Japan. Southwest Suno, hanging habagat pa rin ang nagpapaulan sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa tropical cyclone threat potential naman ay na nga yung number 1 ng July 2 hanggang July 8. Yan yung inaasahan natin na LPA ngayon na magdadala ng mga pag-ulan at maaaring mabuo bilang isang bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero sa week 2, Baguhin mo yung background music niya. Tapos gawin mong Raining in Manila. raining in Manila daw. Ulan din naman ng nire-report nito. Sige. Raining in Manila. May gagawin ako pag napalitan niya. Pero ito muna. Sa week 2 natin mula July 9 hanggang July 15, may dalawang TCLV. Pero ito, yung TCLV number 1 ay mababa lamang ang tsansa ng mga pag-ulan. Dear Kuya Daryl, papasok po ba ako? Ano tanong, papasok po ba ako? Papasok po ba ako, Kuya Daryl? Itago kita sa pangalang Dennis. Tanungin mo, mayor mo.
Tama. Di ba? Oo. Huwag ako. Message mo. Message mo, mayor mo. Ayan. TCLV2 naman, yung nakikita sa may malayo ding bahagi ng extreme northern Luzon, mababa ang chance na maging ganap na bagyo. Pero yung latest na heavy rainfall warning ng Pag-asa kaninang 9:30 in the morning, itinaas na po ang orange rainfall warning sa Zambales at Bataan. Asahan po sa susunod na 2 oras na magiging malakas hanggang matitindi ang mga pag-ulan. Pero yellow rainfall pa rin sa Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Metro Manila at ilang bahagi po ng Batangas. Asahan po ang katamtaman hanggang sa mga minsanang malalakas na mga pag-ulan. Yun, ayan na naman siya. Nabuhay muli sa ating 3-day weather outlook. Pero mangkukulam yan, hindi pa lumalabas yan hanggang ngayon. Pwedeng background, pwede bang yan ang text alert ni Mayor? Oo nga. Yan, sige. Bigyan natin ng text alert si Mayor na gano'n. Sige. Dapat pala yung kay Mayor, yung malakas na kulog at titlan. Yan! Siguro pag yan narinig ni Mayor ng alas 3 na madaling araw, suspend! Ganon. Doon lang sa bahay niya. Sa bahay lang, bye. Metro Manila, asahan na maihina hanggang sa mga katamtamang mga pagulan, kulog at kidlat. Tomorrow, maulap na mapawiri ng Sabado at good weather naman ng Sunday. Sa Metro Cebu, 3 araw ang maihina hanggang katamtamang mga pagulan, kulog at kidlat. 26 hanggang 33 degrees Celsius hanggang ang temperatura. Sa Metro Davao, maulap po ang inyong Friday pero may halong kulog at kidlat na mahina sa araw ng Sabado at mga pag-ulan naman po ang asahan sa araw ng Linggo. Kaya naman, sumikat ang araw, Mayor! Sumikat yung araw, tulog ka ba? Yan, 5:31 ng umaga at Mayor, lulubog ang araw. Pati kabayo. Bakit ganun? Ba't ganun yung weather report mo? Parang Manila Zoo na. Hindi ko ba alam kung sino siya mga hayop pinapasok na ito. 6:29 ng gabi po ang sunset mamaya. Yan muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Sa mga nasa Manila, asahan na raining in Manila all throughout the day. Kaya magbaon ng payong at huwag kainin. Gamitin, ha? Yan muna ang aking latest weather report. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama. Hindi ako sasayaw dahil hindi ko sayaw yan. Naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Ayan na naman. Balitang Bayan, mamaya pa, alas 12 yan. Gusto ko yung kanina, natutulog pa si Mayor, bawal na gisingin. Kainis. Pero teka muna, magre-remind muna tayo. Reminder lang po sa ating mga kababayan, ano po, huwag pong matakot gisingin si Mayor. Huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit, ha? Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para mag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon po, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Huwag kalilimutan, tandaan, dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Pilipinas, natutulog pa si Mayor at bawal pang gisingin. O, tinan mo, may kanta ka na tuloy. Oras mo natin sa buong Pilipinas. 32 minuto, makaraan ng alas 10 ng Morning, Mayor. Oras, hatid sa inyo. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at ngayon tanggap tayo ng isang report. 500 charity ba at 100 milyong pisong shares at contribution ipinamahagi ng PCSO. Alamin natin ang report ni Maine Barreto. Maine, go! Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng 500 charity ba sa mga residente ng Barangay San Roque, Antipolo, Rizal nitong June 27. Pinangunahan ito ni na PCSO Director Imelda Papin at PCSO Director Jennifer Guevara, katuwang si Barangay Chairman Leandro Cabasbas. Binigyang prioridad sa nasabing activity ang mga senior citizen at person with disability o PWDs. Ang pamamahagi ng
charity timba ay sakop ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na layuning makapaghatid ng pangunahing pagkain sa bawat pamilyang Pilipinong nangangailangan. Samantala, mahigit 100 milyong pisong Lotto shares at mandatory contributions ang ipinamahagi ng ahensya sa pangungunayan ni General Manager Melquiades Robles sa mga local government unit at national government agency. Kabilang sa mga LGU at ahensyang nakatanggap ay ang Valenzuela City, San Juan City, Navotas, Muntinlupa City, Malabon City, Caloocan City, National Council on Disability Affairs, Commission on Higher Education at ang Dangerous Drugs Board. Para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay ikaw ang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan po, ang bawat taya, may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Pilipinas, tanggap pa tayo ng isa pang report. Tuloy-tuloy na pagsisika para makatuklas ng sariling energy source ang bansa. Tiniyak ng pamahalaan. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Binigyan diin ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy na hindi raw humihinto ang gobyerno para humikayat ng mga investor at kontraktor para sa oil exploration. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Abad na kanilang tinatawag itong service contractor for upstream areas para nga sa exploration drilling na ang target ay makahanap ng produksyon ng langis at gas. Ang mahalagaan niya ay nagkakaroon na ng pag-uusap ang BARM at national government para naman sa paggagawad ng kontrata upang masimula na ang matagal ng panahong hindi na-explore na area ng Mindanao para sa oil exploration. Partikular raw dito ang mga lugar na nakakaharap sa Malaysia at Indonesia na mga lugar na gumagawa na ng langis. Pero pag-amin ng DOE official, hindi gayon kadali makita ang resulta ng pagtuklas ng langis. Naan niya maaaring tumagal pa raw ng 15 hanggang 20 years para nga magkaroon ng actual production mula sa exploration. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. May press con pong nangyayari ngayon si Atong Ang. Kasama po niya ang kanyang legal counsel, si Attorney Lorna Kapunan. Feed po ito ng mga kasama natin sa Newswatch. Okay na? Let's go, let's go. Okay. Na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron rin siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alamang ginagawa nitong Dondon na to ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yan at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, gano'n ang mangyayari. No? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court yung darating na doon. Attorney, question from GMA News. Kung possibility na siya yung gawing state witness, what are your thoughts about this? Kung siya yung gawing state witness? Sa definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila na lima ang akusado, six ang akusado including him, siya ang pinaka-guilty doon because siya ang directly in charge ng operations. Siya ang may direct participation sa crimes na charge sa RTC Manila. No? So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Sir Charlie, follow-up na sir Charlie. So, yung kayo pong target ng si Dondon, bakit po sir nilagay niya ba? Nakita ko mga tao. Nangyayari po ang press con ni Atong Ang. Kasama po ang kanyang legal counsel, si Attorney Lorna Kapunan. Okay, tuloy natin. Dahil nga sa extortion, tinatawagan nila isa-isa. Ang hindi magbibigay, yun ang sasabihin niya pangalan.
Yung original lima, sinasabi niya parang 15, 16, 17. Ngayon, 4 na lang kami. Hindi ko alam kung ano yun. Complaint. Lima ang final na complaints today. Ang unang-una yung robbery, attempted robbery with intimidation and force. No? Ang pangalawa, meron tayong grave threats, meron tayong grave coercion, kasama dyan yung mga extortion, meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media, destroying the character or reputation of innocent people. No? At panglima, meron tayong tinatawag ng incriminating innocent persons. So, 5 ang final na kaso today sa prosecutor's office. Hey, Sir Charlie po. Sir, would you know po kung yung mga kasama niyo po sa grupo will also file case against this person? Well, magpa-file, I think lahat ng minention yung pangalan. Parang nila Engineer Sergio Salazar, sila Mr. Eric De La Rosa, I think si Gretchen, magpa-file sila ng kaso siyempre. Sir, Press con po ito ni atong kasama si Attorney Lorna Kapunan at nagtatanong po isa sa mga miyembro ng media. Wala, basta yung side namin, wala kaming nalalaman. Hindi ko alam si Julie, si Don, kung ano maging resulta ng investigasyon, wala akong masasabi dyan. Sir, from Bomborado. Sir, hindi po kaya parang diversionary tactics po ni Don na huwag kayo mag-report sa kaya kayo. Well, ang basa ko sa kay Don, tingin ko talaga makitid ang utak niya eh. I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo sinasabi niya pati kagabi. Bigyan siya ng pera kasi tatakbo na raw. Baka akala niya, yung ginawa niya, pwede niyang takbuhan lang bigla. Hindi ganun eh. Kasi sanay naman yata sa kumuha ng pera, tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niyan eh. Tama po, yung narinig, tama po, yung sinabi niya. After niyang naglabas ng statement against humingihan kanya ng pera. Tama po. Since February pa, hindi pa. February pa siya humihingi. Nalaman ko na mayroon siyang affidavit na ganyan. Parang mga May yun eh. Tapos nalaman ko, kasi umiikot yung affidavit niya, nag-leak eh. So just to clarify, sir, wala kayong inuto sa kanyang gumawa ng Of course hindi. At siya lang yung maaaring gumawa ng mga kriminal laban sa inyo. Well, hindi ko masabi. Tingnan mo, sinabi niya sa akin, gusto niya umalis na. Sinabi niya sa akin, mas kinunguli. Maayos na lang daw niya, makumpleto niya lahat. Sinasabi niya Portugal, sinasabi niya US. Hindi ba niya naisip ang dami niyang ginawa rito? Pwede ba pumirma na lang siya magre-recant lang siya? Siyempre, kakasuhan din siya ng mga perjury kung ano-ano. Hindi niya naiisip yun eh. So you would ask a full departure order against him para hindi makalabas? Well, hindi ko alam. Ang government na ang bahala dyan. Kung ano man ang lumabas sa investigasyon nila. In your part, sir, may nag-file na kayo ng kaso laban. You ask the court to out of the full departure. Well, kung pwede. Mas okay yun. Yes. Ang sinabi na po, Malacanang kahapon. Okay, tabayanan po, tutok lang po sa DWIZ Aliw Channel 23 at sa aming social media kung ano pa yung mga developments dito sa nangyayaring press con po ni negosyanteng si Atong Ang at kasama po ang kanyang counsel na si Attorney Lorna Kapunan. Siguro baka bukas pwede tayo magpa-schedule ng interview kay Attorney Lorna Kapunan. Ang pinag-uusapan nila doon si alias Totoy. Diba? Si alias Totoy po na yun yung sinasabi ko kanina na nabasa ko sa isang article na tumakbo kasing mayor yan na parang natalo. Oo. At kino-question ni Attorney Lorna Kapunan ito kung si Totoy pa ay least guilty. Na kung tutusin, base sa kanilang investigasyon daw, ay parang pinaka-leader ng mga nangyayari. Oo. Okay. At sinasabi parang narinig ko dun sa press ko ngayon na itong si alias Totoy, ay may mga bodyguard pa daw pagka lumalabas. Yun. Okay. At saka
parang humihingi yata ng pera eh. Oo, dahil parang nabawasan yata yung mga negosyante, yung kasama ni Atong Ang na idadawit. Oo, siguro tuloy-tuloy po yung mga balitang nangyayari dyan po sa press con po ng nitong negosyanteng si Atong Ang, kasama po si Attorney Lorna Cabonan. Okay, so tutok lang po sa DWIZ. Oras po natin sa buong Pilipinas. 12 minuto bago mag-11 ng morning. Marami daw mga batang isinisilang na mga magulang na hindi kasal. Alamin natin kung fact or fake. Sa ilalim ng kultura ng mga Pilipino, itinuturing na sagrado ang pagpapakasala. Ito ang simula ng pagbuo ng pamilya at pagpapalaki ng mga anak sa loob ng legal at panlipunang pagsasama. Ngunit sa makabagong panahon, marami ang nagsasabing mas dumarami na ang mga piniling magsama ng hindi kasala. At dahil dyan, mas marami na rin umanong mga bata ang naisisilang sa mga magulang na hindi legal na mag-asawa. Totoo nga ba ito? Alamin natin sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ng 7.8% ang naitalang bilang ng kasal noong 2023 mula sa 449,428 noong 2022, naitala na lamang ito sa 414,213 noong 2023. Pero ang mas kapansin-pansin, batay sa 2022 National Demographic and Health Survey, ang bilang ng mga babaeng edad 15 hanggang 49 na nakikitirang kasama ang kanilang partner nang hindi kasal ay tumaas mula 5% noong 1993 hanggang 19% noong 2022. At ayon sa PSA, noong 2023, 842,728 na bata ang ipinanganak sa mga magulang na hindi kasala. Mas marami kumpara sa 605,794 na ipinanganak sa mga legal na mag-asawa. Kaya ang claim na mas maraming mga bata ang ipinanganganak sa mga magulang na hindi kasal ay fact. Habang nananatiling mahalaga ang kasal, dapat kilalanin at protektahan ang mga magkaparehang pinipiling magsama kahit hindi kasala. Pero para sa Commission on Population and Development, dapat magkaroon ng komprehensibong mga programa para mapangalagaan ang mga pamilya sa mga non-traditional setups. At para sa Fact or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Ronda Pilipinas. Samantala sa balitang sports, Filipinas nagpakitang gilas kontra Cambodia sa AFC Women's Asian Cup Qualifier. Sports News mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ipinamalas ng Philippine Women's National Football Team ang kanilang galing sa Cambodia na nagpabagsak sa host nation ng 6-0 sa 2026 AFC Women's Asian Cup Qualifiers sa Olympic Stadium. Pagkatapos manalo ng 3-0 kontra Saudi Arabia, tumapak uli ang Pilipinas sa top spot ng Group G. Sa unang 45 minuto pa lang, nagpasabog na sina Alexa Pino at Meryl Serrano ng mabilis ang 2 goal. Si Serrano na rin ang nag-double brace. Nadugtong pa rito ang own goal ng Cambodia at mga strike mula kina Halilong at Chandler McDaniel bago matapos ang unang oras. Sa tagpong ito, nakahanay ng Pilipinas para sa kanilang panghuling hakbang sa qualifying laban sa Hong Kong sa Sabado sa parehong venue. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalitang tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ivana Alawi at Dan Fernandez pinaghihinala ang may relasyon dahil sa kanilang parehas na cabinet, sa parehas na closet. Alamin natin, Showbiz Spotlight mula kay Anton.
Para sa aking balitang showbiz, matapos maling kay Congressman Alvi Benitez sa dating mambabatas na si Dan Fernandez naman ngayon naliling si Ivana Alawi. Ito'y matapos mapansin ng mga eagle-eyed netizens ang pagkakapareho ng design ng closet ng dalawa nang mag-post si Dan ng kanyang video ng Get Ready With Me o GRWM na sumisikat ngayon sa TikTok. Ang Get Ready With Me ay ang pag-flex ng mga may account sa TikTok ng kanilang pagbibihis. Makikita sa video ni Dan na nag-aanda na ito para magbihis ng kanyang OOTD. Dito na napansin ng mga eagle-eyed netizens ang pagkakapareho ng design ng kanilang closet. Hindi lamang closet ang napansin ng mga netizen, kundi maging ang design ng tiles ng sahig ni Dan sa closet ni Ivana at maging ang kortina ay magkapareho din. Dahil dito kaya't marami ang nagkomento ng closet is the ultimate truth teller. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ni na Ivana at Dan. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ronda Pilipinas. Bukas po kami sa panig ni na Dan Fernandez at saka ni Ivana at nung closet mismo ha. At kakausapin natin kung siya'y talagang iisang closet ni Dan Fernandez at saka ni Ivana. So, tatlong panig po inaantay natin. Panig ni Dan Fernandez, Kong. At panig ni Ivana Alawi. At nagpa-schedule na po yung closet ng interview. Yung closet lang po ang pwede nating makuhanan ng ng impormasyon. Okay. Pineke ang PWD ID at nagkunwaring disability. Ang may disability. Alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pineke ang PWD ID at nagkunwaring may disability? Nako, bawal ito. Bukod sa ating mga senior citizen, mayroon ding 20% discount ang mga taong nagmamay-ari ng Persons with Disabilities ID. Ngunit paano kung sa mahal na mga bilihin? Nagpagawa ka ng peking PWD ID at ginamit mo ito kahit wala ka namang disability. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 9442 o ang Magna Carta for Disabled Persons and for Other Purposes at Republic Act No. 10754, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pamimeke ng PWD ID. Dahil ito ay isang halimbawa ng panlilinlang at pananamantala sa mga benepisyong itinakda ng batas para sa mga tunay na may kapansanan. Ayon sa mga otoridad, nakukuha lamang ang lehitimong PWD ID sa Persons with Disabilities Affairs Office, DSWD, Barangays at City Mayor's Office. Ang sinumang lumabag ay maaaring makulong ng hanggang 6 na buwan o magmulta ng 50,000 piso hanggang 100,000 piso. Kaya naman baka sa halip na makadiscount ka, lalo ka pang mapagastos dahil sa laki ng multa. Lumaban ka ng patas at huwag kang mandaya para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Piliin mong maging mabuti kahit pagod ka na. Ayan, okay? Huwag mong piliin maging suplado at saka suplada. Okay, at yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan na po ang susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney Fernie Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.